Naglakad si Valentine Corliss sa Corliss Street sa pinakamainit na hapon ng mainit na Agosto. Isang taon na ang nakalilipas. Nakasuot ng puting serhe na suit na nakakuha ng kaunting atensyon mula sa mga tagamasid na nakakakita ng anumang bagay maliban sa init. Ang Amerikana ay hugis ng maselan. Inilalarawan nito ang nagsusuot at umaangkop sa kanya tulad ng pag-angkop ng damit ng mga babae sa mga babae ay nagmumungkahi ng isang pagiging pambabae na hindi isang katangian ng matangkad na Corliss. Ang pagiging pambabae ay kabilang sa lahat sa mananahi, isang artistang nagtatrabaho malayo sa Corliss Street, sapagkat ang Amerikana ay makakatagpo ng 100 mga katulad nito sa Trouville o Ostende sa mismong araw na ito. Ang Corliss Street ay ang Avenue du Bois de Boulogne, ang Park Lane, ang Fifth Avenue ng Capital City, ang mausok na ilaw ng ating mga dakilang pangunahing antas. Ngunit bagaman itinuturing nito ang sarili bilang isang itinatag na kosmopolitan na kalsada, ito pa rin ay sapat na probinsyal upang maging mapanuri. At kahit na sa kanyang mainit na kahinaan ay kumuha ng pansin sa dayuhang kasuotan. Si G. Corliss, na unang tinapak sa mga bangketa ng kalsadang ito, nakatawagan ng kanyang lolo sa 17 taon. Mahinahon na ibinayad ang interes nito sa kanya. Iniisip niya na ang kalsada, noong una ang pinakamapayapa sa mundo, ay nagbago. Ito pa rin ay mahaba at tuwid, patuloy na may lilim ng mga puno na napakarangya na sila ay magkasintahan, dito at doon, mataas sa malawak na puting kalsada, ang kumikinang na mga silong na gayon ay pinagplanuhan na may ginto at asul. Ngunit ang kanyang walang bahid na kaganapan ng katahimikan ay nawala.